Good evening mga kachapopoy. Ito pa rin ang Akli Mentoring by Chaps. At ang topic natin ngayon ay the Philippine National Police possible topics in the CLE. Okay, ako pa rin ang inyong coach at lecturer na si Noli Z. Ingad. So, eto guys, masyadong controversial na tanong to. Minsan may mga tanong akong naririnig na maraming sagot na hindi tama, pero itatama natin siya ayon sa batas. Okay? The Philippine National Police is under what agency of the government? So, ang tinatanong, saan daw under ang PNP? What agency of the government? A. DILG, COMELEC, NAPOLCOM, AFP. So, isa-isay natin yan. Ano relationship ng PNP sa AFP? In case of insurgency, at tandaan nyo, in case of insurgency, mayroong manliligalig, ang PNP ay susuporta na lamang sa AFP in case of insurgency. Okay? What if naman ang ang COMELEC at sa PNP? In case of election, ang supervision ng PNP ay under ng COMELEC. In case of election, ang supervision ay under ng COMELEC. Okay, halimbawa sa PNP, tapos may election. Kaya mapapansin niyo sa mga sa mga checkpoint, 'di ba? May yung COMELEC officer lagi may nakasulat doon. So in case of election, dapat under supervision ang PNP ng COMELEC. Okay, so dalawa na lang pagpipilian. It can be DILG or NAPOLCOM. Ano ang kinalaman ng DILG sa PNP? The answer is wala. Walang kinalaman ang DILG sa PNP. Okay? Tignan natin ano kinalaman ng DILG sa NAPOLCOM. Tatandaan natin, ang DILG ay attached, or rather, ang NAPOLCOM ay attached sa DILG. Okay? Tatandaan natin ang NAPOLCOM ay attached sa DILG for policy, for policy and coordination program. Tatandaan yan So, in short, wala palang kinalaman si DILG sa PNP. Tama yon, walang kinalaman. Sir, bakit po yung Republic Act 6975, ang title is the Establishing of the Tri-Bureau under the DILG? Yes, tama. Yun ang yun ang title. Pero basahin mo ng buo ang provision. Okay, yung mga provision. Kaya may mababasa ka doon, commission. Ano yung commission doon? Yung COMELEC. At inamend siya ng RA 8551 under the section 2 of the 8551. Ang supervision and administrative control ng PNP ay nasa National Police Commission. In short, ang PNP ay under siya ng National Police Commission. Okay, so kaya tignan niyo minsan yung mga header ng PNP pag sumusulat sila. Nakalagay Republic of the Philippines, NAPOLCOM, Philippine National Police. O, di ba? So, under ng NAPOLCOM ang PNP. Okay? So, huwag kayong maguguluhan dyan, ha? Okay. So, next, the uniform allowance in the Philippine National Police is called, o ano daw tawag natin doon sa allowance para sa mga uniforme na binibigay sa police. Okay, isa-isay natin. Ano yung Personnel Economic Relief Allowance? Ang Personnel Economic Relief Allowance ay isang uri ng allowance sa binibigay sa mga government employee. Di ba yung mga bilihin tumataas? So, naiintindihan ng gobyerno na tumataas ang bilihin. Kaya binibigyan ng 2,000 pesos every month ang lahat ng government employee. Next, yung burial pay. O yung burial pay, syempre pagpapampatayan, di ba? O ayun yung ayaw mo matanggap.
And also the hazard pay. Ang hazard pay, ito yung binibigay dahil naiintindihan ng gobyerno na ang trabaho ng PNP ay mapanganib. Kaya binibigyan sila ng hazard pay. So, ano sagot natin dito guys? Yung RCA or Replacement Clothing Allowance. Okay, that is Replacement Clothing Allowance. Next, all original appointments of commission officer in the PNP shall commence with the rank of police lieutenant or police captain. Okay? Ano daw yun? Ang original rank daw ng commission rank police lieutenant and police captain. Isa-isay na naman natin to. Ano ang promotion? Promotion is daw yung pagtaas ng rangko. Okay? Pagtaas ng rangko. So, itataas ang rangko mo. Promotion yon. Sir, ibinaba yung rangko ko. Ang tawag naman yun, demotion. Pag upgrading, pagtaas, promotion. Pag binawasan o binabaan ng rangko mo, demotion. Paano naman yung tinanggal ka sa PNP service? Ang tawag po natin dyan ay dismissal from the service. So, ang sagot natin dyan, lateral entry. Okay? So, sino yung mga pwedeng ma-promote through lateral entry sa rangkong police lieutenant? Unang-una, yung information technologies, psychologists, psychiatrists, pilot, PNPA graduate. Okay? Next, ano pa? Dentist, optometrist, nursing, engineer, at criminologist. Sino naman yung pwede mag-lateral entry papuntang police captain? Mga doctor of medicine, mga abogado, ano pa? Mga pari, mga priest, chaplain. Okay? Sila yung mga pwede sa lateral entry. So, sagot natin yan, that is a lateral entry. Next, the distinctive physical device of metal and ribbon which constitute the tangible evidence of an award. Ano daw yun? Isa-isay na naman natin. Pag total permanent physical disability, ito yung unable to perform your duty. In short, hindi mo na magagawa ng maayos ang iyong duty. Ano to? Maaring na-stroke ka, maaring naputulang ka ng paa, naputulang ka ng kamay, 'di ba? That is a total permanent physical disability. Okay, wala ka naman nakitang nagpapatrol, putol ang kamay. Wala ka naman nakikita nagpapatrol, putol ang paa. 'Di ba? Kaya nga sabi sa 'di ba? Kapag nag-a-apply ka, you must be physically fit. 'Di ba? So ano naman yung posthumous award? Ang posthumous award ay ibinibigay sa isang pulis na isinakripisyo ang kanyang buhay para sa sa kanyang trabaho. Example nito, marami numbers ng mga kalaban, no? Ilan yung mga kalaban niya? 50, tapos nag-iisa lang siya. Talagang ginampanan niya ang tungkulin hanggat isinakripisyo ang kanyang buhay. Okay? So, ang award na bibigay doon ay posthumous award. Okay? Pag namatay siya. Paano? Dahil sa tibay niya at lakas niya, nabuhay pa siya. Okay? Nabuhay pa siya. Hindi siya namatay. Ganun pa rin senaryo. Sinakripisyo niya buhay niya para sa bansa, sa kanyang tungkulin o tawag ng tungkulin, pero buhay pa siya. Ibibigay natin ang Medal of Valor. Okay? So, anong sagot natin niya sa number 4? That is a medal. Next, it dictates that there should only be one man commanding the unit to ensure uniformity in the execution of orders. In short, sa isang yung isang commander lang, 'di ba? One man commanding the unit. Isang tao lang ang magbibigay ng utos o isang tao lang ang mamumuno at sa kanya lang manggagaling ang lahat ng utos. Okay?
Ano yung span of control? Pag sinabing span of control, ito yung lawak na kaya mong hawakan. Lawak ng kaya mong hawakan. Pag delegation of authority, nagbibigay ka ng authority sa iyong subordinate. Nagbibigay ka ng authority sa iyong subordinates. Ano yung command responsibility? Pag sinabing command responsibility, ang commander ay mananagot, okay? Ang commander ay mananagot sa anumang ginawa ng kanyang subordinates. Dahil sa ilalim ng doctrine ng command responsibility, alam lahat ng commander ang ginagawa ng kanyang subordinates. Yun ang pinaka-doctrine. Alam dapat ni commander ang lahat ng ginagawa. Okay, pag bumalpak yan, kahit hindi kasama si commander dun sa kapalpakan na ginawa, damay siya. Because of the doctrine of command responsibility. So, ang sagot natin yan, that is a unity of command. Next, the first Filipino chief of the Philippine Constabulary in 1917. O, isa-isa na naman yan. Si Secretary Eduardo Anyo, yan ang kasalukuyang sekretary ng DILG. Okay? At siya rin ang kasalukuyang chairman ng National Police Commission. Next, si Police General Debold Menoria Sinas, siya po ang kasalukuyang Police General or Chief of the Philippine National Police. Next, si Director General Cesar Nazareno, yan sino to? Ang kauna-unahang PNP chief. Okay, the first PNP chief. So, sino yung first Filipino chief ng Philippine Constabulary? Ayan, si Brigadier General Rafael Crame. And take note, si Rafael Crame or Brigadier General Rafael Crame, sa kanya po pinangalan ang Camp Crame na makikita po sa Quezon City na tinaguri ang headquarters talaga ng Philippine National Police. Next, 7. How many stars are there in the rank of Police Lieutenant General? O ilang star ang meron kay Police Lieutenant General? Isa-isa na naman natin. Pag 1 star, kay ano yan? Police Brigadier General. Pag 2 star, kay Police Major General. Pag 3 star, kay Police Lieutenant General. Kapag 4 star, kay Police General. So, anong sagot dyan? 3 stars. Next, number 8. How many regional offices are there in the PNP? Ilan daw ang PNP regional offices? O isa-isay natin. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, ARMM, CAR, NCR, ano pa? Caraga. O yan, Caraga. Okay, 17. Sir, di ba meron pang isang region, yung Negros Island region? Dati meron. Pero nung panahon ni etong panahon ni President Duterte, tinanggal yun. Inabolish yung Negros Island region. So 17 na lang siya uli. Okay, 17 regional offices. Next, tingnan natin ang number 9. The height requirement for male in PNP shall be at least 1 meter and 62 centimeter. In short, 5'4". Tama ba yun? Tama. Next, the height requirements for female in PNP shall be at least 1 meter and 57 centimeter. In short, 5'2". Tama yun? Tama. So, ang sagot natin yan, both statements are correct. Okay? Next, a disciplinary authority of the PNP authorized to handle and investigate citizen complaint. And ang keyword nyo, central receiving entity for any citizen's complaint against the PNP member.
So, ano sagot natin dyan? Pag Sandigan Bayan, mga public officials po, ang mga kaso niya, mga graft and corruption, plunder, provided, and sabi ng ating batas, yung public official na yun ay at least salary grade 27 at pataas. Ibig sabihin, pag salary grade 27 ka na at graft and corruption or plunder, kay Sandigan Bayan ka. Next, sino yung ombudsman? Kinukonsidera natin na tanod bayan. Sila yung mga nag-iimbestiga sa mga tiwaling public official. Okay? Pag civil service naman, mga civilian employee ng government. Okay, may nagtanong, Sir, di ba dalawang klase ang empleyado sa sa PNP? Yes, tama. Isang uniform at saka sa non-uniform. Sir, nakagawa ng kasalanan si PNP member. Saan po isasampang kaso? Marami. Pwedeng civil service, pwede pang saan pa pwede? Pwedeng pleb, pwedeng napulcom, diba? Pwede pa sa mayor's office, marami. Kaya ang daming kalaban ng PNP pag nakagawa siya ng kasalanan. Sir, paano sino naman ang umahawak ng kaso ng mga civilian employee, mga non-uniform personnel? Sa civil service sila. Okay? Kasi ang tanong kasi dito, citizens complain against sa PNP members. So, ang sagot natin doon ay pleb. Okay? So, pleb ang sagot po natin dyan, mga katropa. So, I hope natuto kayo sa bagos dito sa ating page na to. I-like nyo ang ating page at i-follow po at i-share nyo po mga video natin para marami pang nakakaalam at marami pang natututo. Sharing is caring. At kung hindi naman pagmamalabis, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel at manood kayo ng video doon. Ginawa yung mga lecture na yun para sa inyo. At sa mga gusto pang matuto, meron kaming libro dito na Mastering Criminology Terms. 750 pesos lang yon. Okay? Paano bumili niyan? Pwede kayong kumontak sa aming page, mag-message, or pwede nyong i-text ang number na 0926-056-8167. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta sa Akle Mentoring by Chaps. Dahil alam po namin na kailangan nyo rin ng mga ganitong lecture at online and tutorial. Dahil alam namin na hirap na rin kayo sa buhay nyo. Okay? Kasi nga dahil nga sa pandemic. Mag-ingat kayo lagi. Social distancing at magsuot lagi ng face mask at face shield. God bless po.